cloud. Okay, so hi everyone. So what I'll be sharing with you, ito yung revised no na financial wellness slide. Kasi nakuha namin siya kay UMMDRT Joanna, no? So nagpa-mentoring kasi kami sa kanya. Tapos based doon sa sharing niya, yung team niya nakaka-produce na ng 12 to 15 rookie high flyers using etong FinCEM. Tapos siya, in 1 year, nakaka-120, 160 cases siya in 1 year. Sabi ko, paano mo nagagawa? Through FinCEM. Tapos, naintriga na ako kasi di ba tayo nagfi-FinCEM? Pero yun ako close kasi natin sa FinCEM, normally 3, 4, di ba? Marami na yung 5. Siya, in one FinCEM, nakaka-close siya ng 15 cases in one FinCEM. So parang 80% ng participant nako-close niya talaga. So tinanong ko siya no paano niya ginawa. So what I did nung tinanong ko kasi siya noon nung habang nagme-mentoring kami, naka-voice record siya. So based from sa sharing niya, inedit ko yung slide. So yun yung i-share ko sa inyo yung slide. Tapos yung slide na to, ginamit ko siya. Ginamit ko siya mismo nung nag-FinCEM ako. So, ang result ng FinCEM ko, ang participants noon, 4 lang. Okay din pala pag konti. Kasi pag konti, mas ano siya, mas personalized, no? Tapos, ang result noon, so nag-FinCEM ako ngayon, the following day, may na-close akong 60K pa. Tapos, yung isa doon, kinukulit ko pa, na i-meeting ko siya this week. Tapos yung isa, yung HR kasi doon, yung barkada ko. No, kinukulit ko pa na iset ko sila ng meeting ng wife niya para ma-close ko. So, ganyan. So, ano siya, no, effective siya talaga. Even yung nag-FinCEM kami sa teachers, kila Kay, yung kay Steph, no? So, meron doon nagsabi, gusto niya kumuha. Kaya sabi ko kay Kay, i-meeting niyo na agad yung teacher na yon. Kasi nagsabi siya, gusto ko nang kumuha. No, yon. So, yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Now, ano yung kailangan natin i-ready before tayo mag-FinCEM? Eh, syempre, yung itsura natin. No? So, kailangan corporate looking tayo or pwede din kahit yung pro shirt mo. Naka-pro shirt ka, tapos kahit nakamaong or closed shoes, pwede na rin yon. Tapos, ano pa ba? Attendance sheet. Ito pala yung ipakita ko sa inyo. Ito yung ginamit namin kasi nakuha ko naman to kila Ma'am Shi Eden. So ito lang yung ginamit namin. Yan. Ito yung survey form. So si survey form, binigay namin siya, pinamigay ko siya after the FinCEM. No, kasi pagpapasagutan mo sa kanila before the FinCEM, mababa yung rating, tapos ayaw nilang magpa-meeting. So ito inaabot ko after the FinCEM kasi after the FinCEM, sure ako na merong shift na mangyayari sa mindset nila. So yung paano nila sasagutan to, iba na. No? Kasi nakinig na sila sa akin eh. So ito lang siya. So isang bond paper, hatiin mo lang sa gitna. So ito, ibigay mo siya after nung FinCEM mo na. No, pero before mag-start ng FinCEM, magpaikot ka na ng attendance sheet. 'Di ba may attendance sheet naman tayo? Attendance sheet muna, tapos after the FinCEM, tsaka nila to sagutan. Yan. Okay. So maganda pag gawin niyo to, partner kayo. So ako, paano ko ginagawa no, yung icebreaker is, so sa icebreaker, yung tinuro pa to ni BM Shelo, ginagawa ko siya up to now. So, before tayo mag-start, no, okay lang ba? Pang ano, kunyari actual na to ha, tapos yung participants ko mga ano kayo, mga seafarer kayo. So, sino may idea sa seafarer? Si Sherwin lang ba? Sino po may idea sa seafarer? O, sige. Basta guys ha, seafarer kayo. So, pag sumagot kayo, no, yung mga ganon, no, may na-meeting naman tayong seafarer. No, so, okay. Sige, so before tayo pag-start, okay, so thank you very much po pala sa kay Sir ganito, no, for giving us the opportunity. Again, before ako pumunta ng FinCEM, I get the details.
no? Sino yung participants, ano yung average age, officer ba yan o staff, married ba siya or single, ganon. Kinukuha ko yon kasi yung storytelling ko, tapos how I talk to them, ididepende ko siya sa participants. So kung maraming married, ang stories ko pang married. Kung maraming single, ang stories ko pang single. No? Yon. So kailangan kuhanin mo siya. Tapos per box sa FBB, nagre-ready ako ng story based sa profile nila. So before ka mag-FinCEM, kuhanin mo yung ganong details. Ano yung average age, anong majority, male, female, ano yung majority, single, married, tapos ano yung position title nila. No, tapos aalamin mo, Tagalog ba sila o English or nagtataglish sila. Kasi baka mamaya ang participants mo, sosi, tapos puro Tagalog ka. No, parang, di ba? Parang hindi sila makakonect sa'yo. O yung participants mo naman, puro Tagalog, nag-English ka, besh. Hindi ka nila maintindihan, hindi ka rin makakakonect. So you get all those details before mo i-run yung FinCEM mo. Yan. So, kunyari, mga seafarer na to. So, gusto po pala namin, magandang araw po. Before po kami magsimula, gusto po namin magpasalamat kay Sir Ganito kasi binigyan po niya kami ng opportunity, no, para makapag-share po sa inyo. Actually po, marami na kaming crewing company, no, nagkakandak talaga kami ng ganito, ng free financial wellness talk sa mga seafarer natin. Kasi ako personally, may mga relatives at may kapatid akong seafarer and challenge talaga sa kanila mag-ipon. Yan. So, okay lang po ba? Bago po tayo magsimula, pampagising, tayo po tayo lahat. No? So, tatayo lahat? Okay. So, ngayon, gusto ko malaman, gaano kayo kasaya sa ipon nyo? No? So, gaano kayo kasaya sa ipon nyo? So, bubuksan natin yung kamay kung gaano kayo kasaya sa ipon nyo. Kung sobrang saya, edi laki. Kung sakto lang, ganyan. Pag negative, ganito. Oh, okay. Oh, sige. Oh, at the count of 3, guys, gawin natin siya. Oh, at the count of 3, gagawin nyo siya. No, lahat kayo nakatayo. Tapos gagawin ko, naka-ready na yung picture. Pipicturean ko kayo, ha? Okay, 1, 2, 3, go. Oh, ba't talang gumawa? Gawin nyo, kunyari, actual tayo. Ano? How happy? Okay. So majority ganito, no? Sakto lang. Okay. So normally pag ganon, tinitingnan nila yung katabi nila, tapos nagtatawanan sila. No, so ako din, doon ako magkakaroon ng idea, hindi sila nag-iipon. So ibig sabihin, it's an opportunity for me kasi maraming hindi nag-iipon. Or pag sobrang nakabukas naman yung kamay nila, no, ibig sabihin, sanay ito mag-ipon. So, ibig sabihin, kung sanay siya mag-ipon, may pera siya pang save kasi nag-iipon siya talaga. No, so idea mo rin 'yon, ganyan. No, okay. So sige. So thank you very much po. O gising na ba kayo o gusto niyo isa pa? O sige, isa pa. So ano tayo ha? Actually, bagong-bagong laro 'to. Mga kahapon lang 'to na-discover. O maglaro tayo. Bring me. Ginagawa ko, nagdadala talaga ako ng chocolate. No, mga chocolate lang na bibili sa 7-Eleven. So magpapa-bring me ako, siguro mga 3 items para lang magising sila, matawa sila, tumayo sila. O sige, sasabihin akong item, tapos yung unang lalapit sa akin, mananalo ng chocolate. Okay, ready na ba kayo, guys? Guys, na-notice nyo yung tono ng boses ko? Malungkot ba? Masaya ba? Or nakakaantok? No, so important siya ha. Kasi yung sige go sa. Masaya po, masaya. Oo, so important siya kasi kung hindi tutulugan kayo niyan. No, okay. O sige. So first item. O sige, So kunyari tapos na yung game. So sige, ayan, mukhang ready na tayo lahat, no? Gising na tayo lahat. So magsisimula na po tayo. Yan, okay.
So maganda din dito, ilagay nyo in partnership with kung anong name ng company para kahit papano naka-personalize siya. So again po, gusto ko po magpasalamat kay Sir Ganito kasi binigyan po niya kami ng opportunity para mag-share po dito ng financial wellness talk sa office po ninyo. So thank you very much po. Gawin po namin, no, as much as possible, gusto po namin matuto po kayo. Yan. So maganda kung dalawa. No? So yung isa, ipapakilala yung ka-team na nandun. So kung tandem kayo, better hati kayo ng slide. So pakilala mo yung katandem mo, kahit basahin mo lang to. Yan, tapos yung isang katandem mo. Maganda kasi makilala ka nila kasi 'di ba? Ikaw yung magiging financial advisor nila. So kahit papano, kailangan makilala ka nila for them to really trust you. Okay, so ito yung isang part. Kung dalawa kayo, ito yung first half of the slide. So normally ako, doon ako sa dulo, sa may FBB ako. Okay, so sino po ba tayo? Ayan. Meron po ba dito nakakilala nito? Sir, Sir Jerry, ikaw po, familiar ka po kay PruLife? Narinig mo na po siya dati? Yes po, parang nakita ko siya dun sa may katabi ng Resorts World, dun sa may tapat ng Yes! yung billboard. Oo! Ah. Yes, oo, yung malapit sa airport. Yes, apo. Ayan, so very good. Oo, tama po yan. Actually, hindi lang po siya sa Philippines, no? Kahit abroad, makikita mo, siya si Prudent, no? So, siya si PruLife UK. So, sino po ba si PruLife UK? Sige, balikan kita, Sir Jerry. Sir, paano mo masasabi ng isang company ay stable na? Ilang years dapat ba siya nag-ooperate para masabi mo ay stable na yung kumpanya na to? Siguro po mga 20 years and up siguro. Stable na 20 siguro. years, at least 20 years, stable na siya. Okay. Sir, may good news ako sa'yo. Alam mo ba, si PruLife UK, 175 years na siya in operation. So, Ay, wow. masasabi ba natin na stable siya? Ay, stable na siya. 75. Diba? So, siguro mga 10 generation na, no, ang nagpapatakbo nitong organization na to. So, tapos sa Asia, 100 years na siya in Asia. Yan. So, si Prudential, worldwide talaga siya. Tapos, life insurance is not a pre-need. So, actually, eto, medyo may mga ibang tao na yung nalilito, ano ba yung insurance, ano ba yung pre-need. So, ito po yung difference niya. Yung pre-need po, ito yung mga, like yung CAP, ito yung mga companies na nagsasara. No? So, bakit? Kasi si pre-need, under siya ng Securities and Exchange Commission. So si SEC kasi, kasama sa minamanage ni SEC, yung lahat ng mga small businesses, companies, so hindi sila ganun ka-stricto. So normally, yun yung mga nagsasara. Whereas si life insurance, different talaga siya. No? So si life insurance, ang nagmamanage sa kanya is si Insurance Commission. So si Insurance Commission po, siya yung nagbibigay sa amin ng license, siya din yung pwedeng magtanggal ng license namin, tapos siya yung nagsusupervise ng lahat ng life and non-life insurance. Even yung charges ng mga insurance companies, nako-control din siya ng Insurance Commission. So meaning, yung charges namin, ni PruLife, ni Sun Life, ni AXA, ni Manulife, halos lahat yan, same lang kami ng charges kasi nga, controlled kami ng Insurance Commission. So si Insurance Commission po, under siya ng Department of Finance ng government natin. So ako, since I'm a licensed financial advisor, pumasa po ako, no, sa licensure exam, and yung license ko po, iniingatan ko talaga siya. That's why I service my clients very well kasi po, ito na talaga yung main job ko, ito na yung hanap buhay ko since I've been doing this for 9 years already. Yan. So, sige, tanungin ko naman si Sir Joshua. Sir Joshua, napanood mo ba yung movie na Titanic? Yes, ma'am, napanood po. Ilang beses mo siya napanood? Parang isang beses lang po ata, pero bata pa po ako noon. Kasama ko ata nanay ko noon o tatay.
Wow! Ako naman, napanood ko siya sa sinihan. O, tanda-tanda ko pa to. So, Sir Joshua, alam mo ba na yung Titanic, no, lumubog siya year 1912. And 292 passengers and crew members ng Titanic insured kay Prudential. So, ibig sabihin, Sir Josh, Titanic days pa lang, nagbabayad na ng life insurance si Prudential or si Oh. True Life. Galing, no? Opo. Yan. Meron akong, hindi ko maalala yung term. Meron akong trivia. May trivia ako kasi nung pumunta ako ng Europe, no, tapos may na-meet kami doon na taga-Prudential, no, sinabihan kami na, syempre sobrang tagal na lumubog ng Titanic. Alam niyo ba, hanggang ngayon, meron pa ring hotline si Prudential na if relative ka nung namatay sa Titanic, kahit pang 5, 10, 11th generation ka na, pwede ka pa rin mag-claim. So hanggang ngayon, open pa rin yung hotline na yun. Galing, di ba? No? So kung makikita mo yung no, yung lineage no ng family mo, tapos hindi naka-claim, no, pwede pa natin siyang i-claim. Yan. So ito naman, ano ba yung fund manager na to, no? Di ba tayo as seafarer, ang trabaho natin, paano patakbuhin yung barko? No, from this destination going to the next destination, ang goal natin makarating lahat ng maayos. So, yun yung skill level nyo, yun yung expertise nyo. Now, yung fund manager naman, ang expertise naman niya is mag-i-invest lang siya ng pera sa stock market. Yun lang yung trabaho niya. So, meron tayong fund manager na local. No, local, ito yung naka-invest sa Philippines, no, in peso siya. So, ang fund manager na kinuha ni PruLife is si Atram. So, si Atram currently managing 288 billion funds. Tapos, 2 million customers. Diba? Ang dami. Tapos, for international funds naman, ito naman yung naka-invest outside the Philippines and in dollar siya. Ang kinuha naman ni PruLife doon or Prudential is si Spring Investment. So, si Spring Investment, siya lang naman ang nag-i-invest ng retirement fund ng Bangko Sentral, BSP employees. So, Miss Sasa, kilala mo ba kung sino si Bangko Sentral? Ay, opo, ma'am. Di ba po ito yung pinaka-bangko ng bangko? Kumbaga nanay ng mga bangko. Yes, tama. Ang galing. No? So si Bangko Sentral, siya lang naman ang bangko ng mga bangko natin at siya lang naman ang nagpiprint ng pera ng Pilipinas. So ibig sabihin, pagdating sa investment, kung merong department ang government natin na napakagaling pagdating sa investment, that should be Bangko Sentral ng Pilipinas. No? So the fact na si Spring ang pinili ni Bangko Sentral para mag-invest ng retirement fund ng employees nila, no? So, ibig sabihin lang nun, magaling talaga yung fund manager. Yan. No? Tapos, ito naman, dati, no, would you agree with me before, wala kumukuha ng insurance? Kasi parang, aantayin mo pang mamatay bago mo siya magamit. So, kaya, ang ginawa, no, nung pumasok si Prudential dito sa Philippines, nakita niya na, bakit walang mga Pinoy ang bumibili ng insurance? So, nag-isip siya ng way to encourage Filipinos na kumuha ng insurance. So, siya ang nagsimula ng maglagay ng investment sa insurance. Kaya doon nagkaroon ng variable unit link insurance in the Philippines. Tapos, because of that, maraming Filipinos yung na-encourage kumuha ng insurance. And then after 6 years, nakita ng mga insurance companies na, oh, bakit ang dami na kumukuha ng insurance? Kasi ginawa ni PruLife, naglagay siya ng investment. Sige, gayahin natin. No, so ginaya ng ibang insurance companies, no, naglagay na rin sila ng investment. Pero 'di ba, normally no, kung sino yung pioneer o nagsimula ng ganung product, yun yung expertise nila, no? Kaya proud kami na nagkaroon ng BUL sa Philippines because of PruLife. Yan. Tapos, proud din kami na for 2023, si PruLife, siya yung #1 insurance company in the Philippines in terms of may pinakamaraming na-insure na Filipinos. So, ibig sabihin,
no? Ang mga financial advisors sa PruLife, masisipag at magagaling. Kasi kami yung may pinakamaraming na-insure, no? Yan. So, kunyari, yun yung first half kasi si Kay nag-run. So, after ni run ni Kay, ipapakilala naman niya ako. So, okay. So, ngayon, gusto ko naman ipakilala ang acting unit manager and my partner para sa financial wellness talk natin today is Miss Mary Babe Hammerland Romero. Yan. So, okay. So, this is me. Ako na ulit to. So, hi guys. So, hi everyone. No, thank you again for attending ang ating financial wellness talk. So, ako po pala is si Mary Babe Hammerland Romero. No, I'm one of the unit managers in PruLife. No, I'm currently managing, nakalagay dyan, 80 manpower. And personally, I also have 200 clients. No, so medyo madami na sila. And I qualified to 20 travel incentive. And I'm a former HR manager. No, sobrang layo, diba? Sobrang layo, HR manager, tapos financial advisor ka. Alam niyo ba yung reason kung bakit ako nag-financial advisor? Kasi I started saving at the age of 30. So, for me, late na pala siya. No? I could have saved in my 20s. So, sino dito ang may policy na in their 20s? Can you please raise your hand? Lahat ng may policy in your 20s? Uy, nag-raise ng hand si Sherwin. Ang galing naman. Sherwin, can you share to us? Anong age ka nag-start ng policy mo at bakit mo siya sinimulan? Hello po, Ay, ayan. sige, So, go, Bel. ako na naman yung Sherwin. Ayan, so sinimulan ko siya kasi alam ko yung seafarer kasi hard-earned money kami. So, yung work din namin is hindi stable. Ganun. So, mas magandang may future na rin. Ganun po. Dahil hindi stable, no, ibig sabihin, habang healthy ka, pwede ka sumampa sa barko, kikita ka. Pero pag hindi ka na healthy, hindi ka na sasampa sa barko, wala ka ng income. So parang ang ginawa mo, habang healthy at kumikita ka, nag-iipon ka na. Galing mo dun, Sherwin, ha? Sige, sino pa dito ang nag-save in their 20s? Oh, sino naman nag-save in their 30s? Yan. Guys, tinatanong ko siya. Kasi remember, yung reason nila ba't sila kukuha, in a way, sila yung magko-convince sa kasamahan nila, no? Na kumuha din. Kasi sa reason sa sinasabi nila, like yung sinabi ni Sherwin. Ayan, so congratulations, no? Lahat ng may mga personal policies na dito. So saludo ako sa inyo kasi ako, I started saving in my 30s already. Kaya nung parang isa siya sa regrets in life ko, na late na ako mag-save, no? Kaya nung in-invite ako ng friend ko, way back 2015, hindi ako nag-no agad ako. Nag-yes agad ako. Kasi parang sabi ko, if ako, naging regret ko of saving late, no, why not I make this an advocacy to talk to as many Filipinos as possible para ma-realize nila na importante nagsisave talaga tayo. Kaya guys, alam niyo ba, ang youngest client ko is 20, no, kakagraduate niya ng college. 2 months pa lang siya nag-work nung college siya, kumuha agad siya ng policy. Tapos yung of age ko na client is 65 naman, no, she's a doctor. So medyo mahirap lang kasi sa sobrang busy, no, as a doctor, she has not prepared her retirement. So medyo naghabol kami sa retirement niya. No, so kaya ako very happy ako ngayon na we will be able to talk to you para ma-help din namin kayo, no, yung mga wala pang savings or yung may savings na gusto niyo dagdagan, we can also help you on that. So, yon. So, yung picture pala nakikita nyo, yung sa gitna, yan yung family ko. So, di ba, lahat naman tayo nag-work para sa family natin, no? Tapos, meron ba ditong nag-hiking sa inyo? Mahilig sa nature? Ayan. So, ako yan dati, payat ko, no? Ayan, kasama ko yung husband ko. Tapos, eto, nagbabay kami. And di ba, seaman kayo? So,
For sure, nakapunta na kayo sa Europe. Oh, meron ba dito nakakita ng Aurora Borealis? Sino? Uy, ikaw sir, nakita mo na? Saan mo nakita? O tapos, anong month mo siya nakita? Makikipagkwentuhan ako. Ayan, so akin naman, October to of last year. No, sa Finland naman siya. So, ano lang yan, no, pa-incentive ni PruLife sa lahat ng mga masisipag, no, na financial advisor. Yan. Okay. So ngayon, gusto kong malaman, ano yung priority nyo? No? Kasi 'di ba sa sobrang busy natin, no, hindi niya na natin naiisip, oo nga, ano bang priority in life ko? Ano yung priority mo ngayon? So, i-discuss ko isa-isa, tapos tatanungin ko kayo ha, kung ano yung priority natin. So, number 1, priority mo ba is long-term savings? So, meron ka bang pinag-iipunan ngayon? Bahay, kotse, travel, property, business. So is that your priority? Or number 2, priority mo education ng kids mo. Gusto mo na now healthy ka, malakas ka kumita, no, ngayon pa lang napapag-ipunan mo na yung pang-tuition nila para by the time nag-college sila, hindi na kayo mahihirapan ng wife mo. Number 3, is it protection? Na gusto mo pag nagkasakit ka, meron kang cash assistance sa makukuha. Tapos if something were to happen, since 'di ba normally as a seafarer, kasi yung kapatid ko seaman din siya, may 2 siyang anak. So, 'di ba, parang kayo kasi as a seaman, kayo yung ATM machine ng family niyo, 'di ba? Kaya parang every month kayo nagbibigay ng pera sa kanila, no? So imagine mo pag yung ATM machine na yon totally nasira siya, hindi na siya kayang gamutin, no? Masisira yung ATM machine. Pag nagsira na yon, wala nang pera yung family natin. So gusto mo ba, pag tinawag tayo ni Lord early or totally nasira na yung ATM machine, gusto mo ba may pera kang ibibigay sa kids mo? No, para, syempre gusto natin yung kids natin, makagraduate talaga sila ng college. Or last, is it retirement? No? So, gusto mo ngayon pa lang, pag-ipunan mo na yung retirement mo, kasi gusto mo at 50, mag-retire ka na as a seaman, tapos tayo ka na lang ng negosyo, no? So, yung isang pinsan ko actually, ganun yung ginawa niya, no? He got his first policy with me, 24 years old siya, kasi ang goal niya, by 45, stop na siya magbarko, magbi-business na lang siya. Yan. So, sige, tanungin ko kayo, okay. Si Joshua, ikaw Sir Josh, si ano na lang, si Sir Yuli. Ikaw Sir Yuli, ano dito Yes ang po. priority mo sa ngayon? Protection po. Bakit protection? Kasi po sa panahon po natin ngayon, bago mamatay yung isang tao, nakakasakit muna. Yun. So, Yun, tama. kasi sa family, siyempre, kapag ikaw ay nag-earn, tapos ikaw ang nagkasakit, paano yung pamilya mo, di ba? Yun po. Okay, thank you Sir Yuli. So parang gusto niya, no, yung protection. Okay, so si ano naman, si Miss Kay Mendoza naman. Hi Miss Kay, ikaw naman, ano yung priority mo dito sa ngayon? Protection din po, UM. Bakit? Bakit protection? Yun nga po yun na hindi po sa lahat ng oras ay healthy po. Meron po na po. Ay, naput. Tuloy mo. Ay, alam po. Okay na po. Ay, Okay, protection sige, po, thank UM. you. Kasi Protection. Okay, thank you. So majority pala sa atin, no, protection. So lahat tayo takot magkasakit. And if magkasakit tayo, meron tayong cash assistance sa makukuha. So normally, if ang participants is 5, tatanungin ko isa-isa. Pero kung 15 sila, siguro mga 5 ang tatanungin ko, no, na mag-share sila, 5. Kasi if you ask them one by one, lahat yan mag-iisip. Kasi alam nila, tatawagin mo sila eh. So mapapaisip sila ano yung priority nila. Okay. So ngayon naman, gusto ko malaman, saan ba kayo nagsisave, no? Nagsisave ba kayo sa bangko? Or
kasama ka doon sa mga tao na mas gustong isave yung pera nila sa bahay. Kaso di ba pag sa bahay, inaanay, napanood niyo ba yung sa news? Nung kawawa, yung mga tigwa 1,000 yun, naanay. No, yan. Or, ikaw yung tipo na pag may pera ka, nilalagay mo siya sa business. So, ikaw, Sir Jeric, saan ka nagsisave? O nagsisave ka ba? If yes, saan mo nilalagay? Ano po, may savings po ako sa bank, tapos meron akong traditional din na alkansya dito sa bahay. Ay, nice. Okay, so, yung savings mo sa bank, every month ka ba nagsisave? Or pag may Ah, extra ka lang? Usually po pag may extra lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya buwan-buwan, hindi siya consistent. Hindi po. Okay. So, at least ang importante, nagsisave ka. Okay, thank you. Sige, gusto ko isa pa. Si SJ naman. Hi, SJ. Ikaw, saan ka nagsisave dito? Guys, ang gagawin ko, lahat, kunyari, may participants 15, lahat ng 15 iikutan ko. Kailangan lahat sila makasalita. So, ikaw naman, Miss SJ, saan ka nagsisave? Sa bank po. Or sometimes small business. bank. Lang ang hirap. Pero bank, more on that. Okay, okay. Ano ka ba? Consistent ka ba nagsisave every month? Slight. Light. So, almost, getting there. Pero goal mo ba na every month consistent ka magsisave? Yes po. Bakit gusto mong consistent magsisave ka every month? Bakit? Para for emergencies, ganun. Tapos para meron kang, para makabili ka ng bahay, mga ganun. Yung maraming, ganun po. Okay, so para mapag-ipunan mo yung major goals, no? Tapos for emergency, ayan. So thank you, Miss SJ. So it's good to know, no? Guys, tama ba? Majority sa atin, sino dito yung gustong mag-save consistently every month? Ayan. Okay lang ba? Mag-raise ng hand tayo? Yan. So halos lahat tayo gustong mag-save consistently every month, no? Alam niyo ba, nung empleyado ako, problem ka rin yan. Hindi ako nagsisave. Gusto ko mag-save pero hindi ko siya nagagawa consistently every month. Hindi sa ayaw ko, kundi hindi ako marunong papaano. No? Kaya good news, no? So later we'll show to you ano ba yung program namin na tutulong sa iyo na talagang every month makakapag-save ka. Yan. Pero sinasabi dito na hindi daw, ay wait lang ha. Kausapin ko lang si ate yung naglilinis. Wait lang. Chika muna kayo dyan. Pause ko muna to. Okay. Ay, naputol. Wait lang. Saan na ako? Naka-share screen pa rin ba ako? Yes, UM. Yes po.
Okay. So, okay. So dito guys, no, sinasabi na hindi daw enough na nagsisave tayo. Dapat daw yung pera natin nag-grow or lumalago siya. No, kasi according to Einstein, 72 divided by the interest rate gives you the number of years, so double your money. No, so kunyari, so di ba kanina si Jeric, no, sabi ni Jeric nagsisave siya sa bangko. So, yon. So, ang kinikita kasi every year ng pera natin sa bangko is 0.125, no? It will take 576 years, Jeric, for your money to double if ang pera natin sa bank. Now, what if nilagay mo siya sa time deposit? So, mas mataas siya ng konti. 1.125% every year. No, it will take naman 64 years. So, parang Jeric, no, magugulat ka, bakit ganun? Nag-retire na ako lahat sa corporate, hindi pa rin dumoble yung pera ko. Yan. So, kaya ang sinasabi sa slide na to, dapat daw yung pera natin sa bangko should only be our emergency fund, no? Meron bang familiar dito sa emergency fund? No? So, sino dito ang may emergency fund? Pag ganun, tatanungin ko, tapos papakwentohin ko siya. Yan. So, ang emergency fund is, from the term itself, ito yung mga emergencies in life. Ano yon? Nasira yung kotse, nagkaroon ng medical emergency, nasunog yung bahay, no? So, di ba normally, pag may emergency na ganito, kailangan mo 50,000, 100,000. So, kung wala kang cash on hand, ang tendency natin Filipinos, nangungutang ka sa bangko. If nangutang ka sa bangko, babayad ka ng interest, di ba? Minsan, yung interest, no, kalahati ng inutang mo. So, lugi ka talaga. No, kaya important, nagsiset up tayo ng emergency fund. So, paano mo ba isi-set up yung emergency fund mo? 6 months siya ng monthly expenses mo. So, kunyari, Sir Yuli, no, kunyari, ang monthly expenses mo is 30,000, so times 6 months, so ang kailangan mong ilagay, i-set up na emergency fund mo is 180,000. Para kunyari, may emergency ka, kailangan mo na 100,000, di withdraw ka lang ng 100,000 from your emergency fund. So, in that way, hindi mo kailangan mangutang sa bangko. No, especially pag may mga kids tayo, no, importante talaga may emergency fund tayo. Tapos, di ba kanina, nag-withdraw ka ng 100,000 sa emergency fund mo. So, kailangan, ibalik mo siya pa konti-konti. No, hanggat mabuo mo ulit yung 180,000. Pag nabuo mo na, kalimutan mo na siya. Alalahanin mo lang siya in case of emergency. So, yan. No? Tapos, meron tayong tinatawag na inflation rate. No? So, di ba dati, pag nagpapagas ka, full tank, magkano yun? Sino dito may sasakyan? O, sir, ikaw, no? Pag nagpapagas ka, magkano dati yung full tank mo? Ngayon, magkano yung full tank mo? O, that's inflation rate. No? So, halimbawa, nag-grocery si wife mo, no? 2023, 100 pesos yung nag-grocery siya. 2024, same items. No? From 100 pesos, magiging 106 pesos na siya. Kasi meron siyang average inflation rate na 6% every year since 1995. So, ito yung pagtaas ng bilihin. Yan. So, no, ito pa yung another reason kung bakit yung pera natin na nasa bangko should only be our emergency fund. No? Di ba sabi natin kanina, if ang pera mo sa bangko, kumikita siya ng 0.125%. Ang inflation rate natin sa Philippines is 6%. So kung ang pera mo nasa bangko, nalulugi or nade-devalue, bumababa yung value na by 5.8% every year. So kung may pera ka na nalulugi, emergency fund mo lang dapat yon. So if na-set up mo na emergency fund mo, yung excess cash mo, dapat ini-invest mo na siya. No, at least mas malaki yung kikitain niya kesa nasa bank lang. Yan. So, curious lang ako, sa ngayon ba, ano yung current benefits nyo? So, Sherwin, currently, ano ba yung mga benefits na meron sa office ninyo ngayon? Ano po, HMO, tsaka yung sa co-op namin na Amasok. Yun. Parang health card lang pareho. Okay. Yung HMO nyo, magkano yung coverage niya?
I think nasa 100,000 po. Ganon. 100,000, good for 1 year na yan. Yes po, yes po. Tapos, eto, kahit ba nasa lupa may HMO, kahit wala ka sa barko, pag nasa lupa, magagamit mo siya. Yung HMO po, from the company, pag nasa barko lang po. Pero yung Amazon po kasi is co-op po siya. Kung saan pwede kami makapag-loan. Tapos covered po yung family namin, especially yung wife, pagka manganganak. Ganun po siya. So pwede po kahit Pero nasa yung sa Amazon, ano siya, HMO ba siya or loan? ano siya ma'am, loan siya na may health benefits din. Ano. Pwede So, ibig covered siya kahit sa sabihin, Pilipinas. Yeah. kunyari, na-ospital ka, 'di ba? Sabi mo nga, yung HMO nyo, magagamit mo siya pag nasa barko ka. Pero Yes. pag wala ka ng kontrata, wala ng HMO. So, sir, Yes dahil, kunyari, nagkaroon ka ng aksidente o nagkasakit ka habang nasa lupa ka, maglo-loan ka sa Amazon. Yes po, ganun po. Ganun po yung pinaka-idea niya. How about insurance? May insurance kayo? Group life insurance? Pag nasa barko din po. Okay. So, ibig sabihin, lahat pala ng mga health benefits nyo, no, health card insurance, habang nakakontrata, habang nasa barko. Pag wala sa barko, yun yung walang coverage. Yes po, opo. Ganun po yung mga companies namin ngayon. Oh, okay. Kaya pala. Kasi nagkwento sa akin yung pinsan ko na meron siyang kasamahan, no, sa barko na nung bumaba siya ng Pilipinas, na aksidente siya. Tapos yung bill nila daw umabot ng 500,000 eh. Tapos yun, sila daw nagbayad. So nangyari, nagbenta sila ng lupa para bayaran niya yung hospital bill. No? Ganun pala. So, okay. So, meron ba dito sa atin na may mga personal policy na, no? Kasi ganun pala siya, no? Yung coverage pala natin habang nasa barko, no? So, yun. So, pag nasa lupa pala, wala tayong coverage. Yan. Okay. So, dito naman, eto guys, yung nilalagay ko na sample dito, nakadepende siya sa, again, salary ng attendees na, yung mga attendees, no? Kaya inaalam ko rin, mga magkano ang kaya nilang i-save every month. Tapos, gagawa ako ng QP. Tapos, yung QP lalagay ko dito. Kasi pag masyadong mataas ang ilalagay mo, hindi na yan makikinig sa'yo kasi hindi naman nila afford. So, ito kasi pang teacher to. Okay. So, sino ba dito yung 25 years old? Feeling ko yung 25 years old dito si Apple. Apple, kunyari ikaw to, nagsisave ka ng 2,500 monthly. So, kunyari Apple, nagsave ka sa bank, no, 2,500 every month. So, times 12 months, ang 1 year na ipon mo, Apple, is 30,000. Tapos, kumita siya ng konting interest. And then, after 1 year, Apple, na-diagnose ka ng critical illness. Kailangan mo ng pera para ipagamot mo yung sarili mo. Anong gagawin mo, Apple? Hello po, UM. Kung wala po akong savings, siguro manghihingi ako sa family ko ng pampagamot. Okay. So, manghihingi ka sa family mo. Paano example, Apple, yung hospital bill mo, kagaya nung kanina, yung kasamahan ng pinsan ko, 500,000. Magkano ang kayang ibigay ng family mo? Kaya nilang buuin yung 500,000 mo na hospital bill? Siguro magiging burden ako sa nila at hindi. Siguro kung magbibigay sila mga 200,000, ganyan. 200,000. So may hahanapin ka pang 300,000. Apo. Oo. Sa tingin mo, saan mo kukunin yung 300,000? Kasi kailangan mong bayaran yung hospital. Siguro magbebenta ako ng
properties. Siguro, ayun. Yun. Magbebenta ka ng lupain. So, kailangan So, guys, kailangan pala may lupain kayo. Para pag kinulang yung, yung ipon nyo, okay. Pero 'di ba, hindi naman, kaya ka naman bumili ng lupa para hindi ibenta, kaya bumili ka ng lupa pang investment, no? Okay, thank you, Apple. So, ngayon, Apple, no, what if, no, nag-save ka sa bangko ng 2,500, no, tapos magsisave ka rin kay PruLife, 2,500 din siya a month. No, ang 1 year mo, 30,000. Tapos, after 1 year, Apple, same, no, na-diagnose ka ng critical illness. So, pag na-diagnose ka, Apple, ng critical illness, no, bibigyan ka ni PruLife ng 500,000. Ito yung pera na gagamitin mo para paggamot mo yung sarili mo. Tapos, pag na-aksidente ka, nabaldado ka, hindi ka na makasakay sa barko, o di bibigyan ka ni PruLife ng another 500,000 kasi hindi ka na makakasampa sa barko, wala ka ng sahod. If ang cause of death naman natin is accident, no, the family gets 500,000. Additional 500,000. At ang maganda nito, Apple, pag na-confine ka sa hospital, meron ka 1,000 pesos per day. Pag tinawag tayo ni Lord, may 1.5 million ka. Tapos, pag retire mo ng 60 years old, may pag retire mo ng 60 years old, may 5.3 million ka pa. O, diba? So, Apple, ang tanong ko sa'yo, saan mas malayo inabot yung 2,500 mo? Sa regular savings or sa PruLife UK savings account? Definitely po sa PruLife kasi yan meron siyang protection benefit. At saka may investment for my retirement po. Ayan. Okay. Thank you, Apple. So, dito tayo, no? Meron bang familiar sa inyo sa financial building blocks? Meron na bang nakapag-discuss nito sa inyo before? Or may nakausap na ba kayo na financial advisor nag-discuss nito? Wala pa. So, first time nating maririnig. Ayan. Actually, sobrang ganda nito, ng concept na to. No? So, ngayon, ang gagawin ko, i-discuss ko siya kada box. No? Tapos, pag na-discuss ko na kada box, i-explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin niya. So, sabay-sabay natin sasagutan yung mga box na to, ha? No? Para mas maintindihan natin siya. So, start tayo sa second floor, yung Dream Builder Savings. Sige, gusto kong tanungin si Miss Sasa. Miss Sasa, ikaw, ano ang plans mo 5 to 10 years from now? Plans mo para sa sarili mo, para sa family mo, 5 to 10 years from now, ano yung plans mo? Makabili po ng lote. Gusto po ng apartment. Lote, apartment, ano pa? Yes po. At saka yung Isuzu Jeep within 3 years. Ano? Yung Isuzu Jeep po. Isuzu Jeep. Okay, so Jeep tapos lupa and property. So far ba, Miss Sasa, ito bang goals mo 5 to 10 years from now? Nasimulan mo na ba siyang pag-ipunan? Opo, pero sobrang layo. Sobrang layo pa. Okay, sige. So, wag kang mag-alala, no, Miss Sasa. Kaya naman tayo nag-uusap ngayon is para matulungan kita, no, makapag-ipon para yung lupa and yung jeep mo, mangyayari siya. Okay, thank you, Miss Sasa. Next naman, education funding. Sino dito sa atin ang may anak na? Ayan, si Rachel. Si Rachel Bagnes, may anak na. Okay. So, ikaw, Rachel, may anak ka na, tama, no? Opo, Yes. Anong age na ng anak mo? 3 years old po, UM. 3 years old. Okay. So, pag nag-college siya, saan mo siya gustong paaralin? Gusto ko po sa school ng tatay niya, sa Lyceum. Pero parang hindi ko pa po kaya. Depende po sa maiipon. Baka po KABSU. Depende. Oo. So, depende sa maiipon natin. Okay. Sige. So, ngayon ba, nasimulan mo ng pag-ipunan, yung college funding? Anong kapangalan ng anak mo? Rio po. Rio. RIO. Ngayon ba, napag-ipunan mo na yung pang-college ni Rio? Wala pa po.
Wala pa. Okay. Sige. So, alam mo itong college funding, isa sa bestseller namin, no? Especially for parents like you, kasi marami kaming clients na parents na gusto talaga nila, nagsisave up na sila for college funding. So, later, no, pwede kita pakitaan na mga savings program namin na gustong-gusto ng mga parents. Yan. So, yung last natin is retirement fund. Parang kanina may sumagot, no, na priority niya yung retirement fund. So, si retirement fund naman, ayan. So, ikaw, sino pa ba nandito? Okay. So, ikaw, Miss Jessica, pag nag-retire ka, anong gusto mo? Pag nag-retire ka, anong gusto mong gawin mo? Or ano itsura ng retirement mo? Is it full retirement? Magbe-business ka ba? Magta-travel ka? Anong itsura ng retirement mo? For me siguro siya, gusto ko yung nagto-travel ako pero I have business on the side. Business pa rin, no? Para at least may income. Tapos nagta-travel. So sa ngayon ba, Miss Jessica, nasimulan mo ng pag-ipunan yung retirement mo? Meron naman kaunti. Meron po kasi akong existing policy pero hindi na pa po siya ganun kalaki. Wow, congratulations. Ayan, sige. So, kung kulang pa yung retirement mo, I can help you set up your retirement fund, no? So, later, after yung financial wellness talk natin, pwede nating i-compute magkano yung kailangan mo na retirement fund. Okay. No, ayan. So, punta naman tayo dito sa ground floor. Okay, thank you. So, gusto ko naman tanungin si Miss Shirley. Miss Shirley, are you single or married? O, may kids ka ba? Ceremony a lot like the mockery of the Last Supper. But they're right because the resemblance is uncanny. Yes, However, ako naririnig din ni Shirley. Si ano na lang, si Miss Rachel. Ikaw, Miss Rachel, may kids ka ba? Meron po. Ako po ba? coming to Mount Olympus to Yes. have the Olympics stems from Greeks. So, So, anong age ng anak mo? 5 po. for example, one of the performers 5, okay. So, Miss Rachel, no, dahil ikaw yung breadwinner ng family mo, if something were to happen to you, magkano yung gusto mong iwan sa kanya to make sure na makakapag-aral pa rin siya, yung lifestyle na binibigay mo ngayon, no, kunyari ngayon, a weekend, nagja-Jollibee kayo, minsan nagmo-mall kayo, or every quarter nag-out of town kayo, yung lifestyle na nabibigay mo ngayon, no, kahit wala na tayo, yun pa rin yung lifestyle na mai-enjoy niya. So, how many millions yung gusto mong iwan, no, sa kanya, tsaka sa husband mo? that sounded fun, or was this Mga something 30 million po. their tracks? 30 million. Okay. So ngayon ba, Miss Rachel, meron ka bang policy na if something were to happen, may 30 million sila makukuha? Wala po. Mga 5M lang. 5M lang. Pero congratulations, at least nasimulan mo na siya, no? So, medyo ang kulang mo na sa 25 million pa. So, later, after nito, pwede tayo mag-usap. Tulungan kita buuin yung 30 million for your family. Ayan. Thank you, Miss Rachel. So, gusto ko naman tanungin, no, si Sir Josh. Ikaw, Sir Josh, ang next na box natin is critical illness. May kakilala ka ba, family or friends, office mate na diagnosed ng critical illness? Kaibigan po. Egg that's going on television after the fact, Anong klaseng illness? did reference Actually, parang nanay po nung kaibigan ko. Parang nagkaroon po ng bypass po ata yung tawag doon sa puso. Parang nagpa-heart bypass, parang ganun. as was going on, the Heart interpretation of Greek bypass. Uy, mahal yun May idea ka ba magkano ginastos? Actually, wala po eh. Pero pag based dun sa mga napapanood ko, parang millions ata talaga siya. Hindi lang ata hundreds of thousands. Siguro mga more than 1 million. Oo. More than 1 million. Okay. So, ikaw ba, Sir Josh? Are you married or single? Single po. Single. Okay. So, ikaw, Sir Josh, being a single, if, kunyari, tayo, madiagnose ka ng critical illness, sabi mo nga, if it's a critical illness, ang hospital bill natin, minimum 1 million.
meron ka bang current coverage na if ikaw naman yung ma-diagnose ng critical illness, may cash assistance ka makukuha? May ganito ka ba? Yung sa health card lang po, yung parang ano lang nila doon, yung parang kung magkano lang yung coverage for the health card. Parang around ano lang po ata, Oo. 180,000 lang po ata, parang ganun. Okay. Yes, I remember yung sinabi kanina ni Sherwin, no? Na yung health card niyo habang nasa barko is 180,000. Pero pag wala na sa barko, wala na rin yung health card. Maglo-loan ka pa. Pag nakakontrata lang po. Oo, yan. Okay, Sir Josh, I highly recommend, no, na meron ka rin talaga yung personal coverage for critical illness. Yeah. Okay, so punta naman tayo sa disability. So especially tayo na mga seafarer, 'di ba? Habang healthy, habang able, pwede ka sumampa sa barko. Pero pag hindi ka na healthy, hindi ka na pwedeng sumampa sa barko. And dito naman pala is, ito yung sa HMO natin. So again, ang advantage is, meron tayong HMO. Ang disadvantage lang, pag nasa barko ka. Pag wala ka na sa barko, nawawala na lahat ng coverage. Which becomes a problem. Kasi may mga stories nga ako naririnig na nagkakasakit, nag-aaksidente, no, pag nasa lupa na sila. Kasi pag sa barko, 'di ba, very confined ka. Unlike pag nasa lupa ka, 'di ba, kung saan ka pumupunta. Yan. So, okay. So, ang concept nito is para ka lang nagtatayo ng bahay. Pag nagtatayo ka ng bahay, 'di ba, una mong itatayo is yung ground floor. So, kailangan yung ground floor ng bahay mo matibay para para ano man ang bagyo, hindi bibigay yung bahay natin. When it comes to our finances, it's also the same. So, kailangan yung ground floor ng financial building block natin, sobrang tibay niya na magkasakit man, ma-disable man, no? Hindi babagsak yung financial house natin. So, kasi halimbawa, kunyari, if isa sa family member natin nagkasakit, no, tapos wala tayong cash assistance, 'di ba, ang tendency nating mga Pinoy, tatakbo ka sa second floor. Ano dito sa property ko, ipon ko, ang pwede kong ibenta kasi kailangan ko ng pera. So, tendency, property savings, nawawala ka, no? Bakit? Napupunta sa ground floor kasi hindi matibay yung ground floor natin. So, ayan, since marami sa atin dito, no, wala pang mga personal policy, ibig sabihin, yung ground floor nyo, hindi siya solid. No, mahina pa yung ground floor ng finances natin. So I highly recommend tibayan natin yung ground floor ng finances nyo. Kasi definitely, as a seafarer, malaki yung sahod. Pag na-promote kayo, tataas din yung sahod natin. Sure ako, marami kayong mapupundar sa second floor. No? Ang ayaw lang natin mangyari is, yung napundar nyo sa second floor, mawawala siya. Dahil may nangyari na nagkasakit, na-disable, or tinawag tayo ni Lord. Yan. So, gusto kong malaman, lahat tayo, ang hirap ng seafarer, di ba? Kasi hindi mo kasama pamilya mo. No? So, gusto ko pala malaman kay Jeric, sa'yo Jeric, why do you work so hard? No, para kanino ka bumabangon? Ayun, Bakit ang sipag mo magtrabaho? Bakit? Sa family mo? Opo. Para makapag-provide po and then makapag-give back sa parents. Ayan. Okay. Ano ba yung gusto mong ibigay mo sa family mo? Siguro mapa-travel sila around the world. Tapos, makabili po ng family car. Ganyan. Family car, tapos travel. Ay, ang saya. Okay. So, thank you, Sir Jeric, for sharing. So, ang gagawin ko, guys, magtatawag pa ako. Siguro mga 3 more to share. Kasi ito yung may kurot sa puso nila eh. So, kunyari, after nang mag-share. Okay. So, thank you, no, kay Sir Jerry, kay Rachel, kay SJ, kay Sasa, no, for sharing na lahat pala, no, kayo, no, tayo actually, we work so hard para sa parents natin, sa anak natin, sa family natin. And halos lahat tayo, no, ang gusto talaga natin is mabigyan sila ng better life. That would include travel, no, bahay, no, college funding,
Yan, and retirement, no, ng family din natin. So, ang tanong ko is, lahat ng goals na yan, how much does it worth to you? Magkano ba siya para sa'yo? Or gaano mo siya kagusto na lahat yun mangyari? No? So, ano ang willing kang gawin? Ano ang willing kang i-sacrifice for it to make it happen? No? Especially ngayon, 'di ba lahat kayo ang lalakas, lahat kayo kumikita, no? Kasi lahat ng sinabi nyo, pwedeng-pwede siyang mangyari. Kailangan lang simulan nyo yung pag-iipon and it will really happen. Kasi marami akong clients na nangangarap lang din sila. So, yung iba sa kanila may bahay na, may kotse na, yung iba na travel nila yung family nila. So, para matulungan namin kayo ma-achieve yung goals na sinabi nyo kanina, magbibigay kami ng sample na yung mga savings. No? So, kung gusto mo mag-save ng 2,500 a month, 3,000 a month, 3,500 a month, no? Depende siya sa budget na gusto mo. So, kung titingnan mo dito, pag nag-save ka, let's say ng 3,000 a month, no? May insurance ka ng 1.5, disability ka ng, isa-isahin mo siya. Ang total na inipon mo sa 3,000 a month, no, let's say nag-save ka until 60 is you have 1.2 million. Pero ang laman ng pera mo pag nag-retire ka, nasa 6.8 million. So ibig sabihin yung pera mo kumita siya ng 5.6 million. Bongga, 'di ba? Imagine mo yung pera mo kumita ng 5.6 million, tapos may insurance ka pang 1M, may disability kang 1M, may accidental death kang 500, may critical illness kang 500, may daily hospital income kang 1,000. 'Di ba? Sulit na sulit yung 3,000 a month mo. Ayan, so ito, pwede po natin siyang tingnan. Ano ba dyan? Alin ba dito sa tatlo? Yung komportable ka. No, yung gusto mong komportabling amount for you to save. So, dun tayo kung saan ka komportable. No, later on kasi, pwede mo naman siyang taasan anytime. Ayan. So, okay. So, ang gawin ko ngayon, magpapadistribute ako ng survey. So, sagutan lang natin yung survey. No, we'll give you time to answer that. Tapos later, lalapit kami sa inyo. So, ang gagawin namin, no, bibigay natin yung survey, sasagutan nila. Kasi, based on that survey, nakalagay if gusto nilang kausapin natin sila. And dito din nakalagay, magkano yung kaya nilang i-save every month. No, sa question number 3, how much can you comfortably save every month? No, tapos dito, no, when is the best time to call you? So, ang gagawin mo, 'di ba, nakuha mo na to. No, so kunyari dalawa kayo. Paghatian niyo na yung papel. Yung maraming tanong during the presentation, mag-o-observe kayo, kunyari dalawa kayo, mag-o-observe kayo. Sino yung maraming tanong, tapos sino yung talagang pag nagsasalita ka, yung sobrang nakikinig, 'di ba? Kasi yun ang interesado. Yung interesado na yun yung lalapitan mo. Yun yung lalapitan mo, tapos pag nilapitan mo, oh sir, based dito sa form mo, gusto mong mag-save ng 10,000 a month. So ngayon ba sir, anong oras ang out mo sa training? Guys, kung kaya nyo i-meeting same day, i-meeting nyo siya same day. No? Mamaya ba sir, anong oras tapos ang training nyo? Pwede kitang antayin, no? Para at least masulit natin yung araw na to. Para hindi mo makalimutan yung tinuro namin kanina. Okay ka ba? 6 o'clock? Sa labas dyan, merong McDo. Ganun pala siya guys kung saan ka mag-finsen, tingnan mo ano yung coffee shop or restaurant within the area. Para after, yun yung sasabihin mo, kita tayo sa coffee shop na yon. Yun. Tapos, so, edi nakuha nyo na lahat, no? Magbabay kayo. After nun, bago kayo umalis, no, ang ginagawa kasi ni UMDRT Joanna, before sila umalis, lahat ng attendees tatawagan nila. Kunyari, nakuha silang 20, tigsa 10. Lahat ng 10 na yon tatawagan para iset na meeting. Tapos, ang ganda ng spiel niya, no, pag nagko-call siya. Okay. Hi, sir. Ito po ba si Sir Josh? Hello, Sir Josh. Si Babe po to. Kami po yung nag-run ng
financial wellness to kanina. Sir, survey lang ako. Ano sir ang nagustuhan mo kanina sa financial wellness to? No, so kunyari sabihin ni Josh, nagustuhan ko yung savings kasi nag-iipon ka, ganyan, 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 ganyan. So pag yun ang sinabi niya, sisegundahan mo, oo sir, tama, no? Kasi, di ba, dapat talaga nagsisave tayo para hindi sayang yung perang pinaghirapan natin, lalo pa naman kayo, mas mahirap yung trabaho ninyo. Sir, sabi mo kasi nagustuhan mo yung savings, tulungan kitang mag-ipon. Sir, mag-set ako sa ng meeting para pakitaan kita yung mga different savings program namin. Sir, available ka ba bukas? Mga 8 a.m.? Or, hindi ka pwede. O, how about 6 p.m.? Anong oras mo, sir, matatapos ang training niyo bukas? 7? Gusto mo, sir, 7:30. May Jollibee dyan sa kanto. Doon tayo mag-meet Jollibee sa kanto tomorrow. No, ganun siya. So, before kayo dapat maghiwalay, kailangan lahat yun matawagan nyo. Kasi pag hindi nyo siya tinawagan, number 1, hindi ka na niya maaalala. Number 2, lahat ng tinuro mo, limot na rin niya. So, kung magsiset ka na meeting, mahihirapan ka na. Kunyari, 1 week mo nang hindi tinawagan, wala ka nang masiset na meeting dyan if nag-call ka after 1 week. So, dapat same day, bago kayo umuwi, punta kayo sa coffee shop, magtawag kayo, iset nyo na meeting lahat.